Mga kaubayan, kamusta po? Si Kamalong po, inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po yung magsama-sama at magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. At tayo po yung mag-umpisa na. Komentuhan po natin. Nagbabala po, mga kaubayan, at kakasuhan daw po. Lalong-lalo daw po, yung nagpapakalat daw po ng fake news sa kalusugan ng presidente na tinatawag po na bangag at bongit na kanyang ate. May babala po rito ang palasyo sa pangunguna po ng kanilang tagapagsinungaling di umano. At syempre po, binanata na naman po ang Vice President Sara Duterte na wala raw pong nagagawa at puro daw po pagtatrabaho ang ginagawa ng tinatawag pong bangag at bongit na kanyang ate. Ayon po sa tagapagsinungaling di umano ng palasyo. Ito po. At syempre po kasama po ang media. Papayag ba ang media na hindi kasama sa babatikos? Kung ito'y kasama doon sa nabibigyan ng supply ng male-maleta ayon sa mga soldiers at ex-marine? Hindi po ba? Pakinggan po natin ang tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila dapat masira. Inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat, yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Ganyan po ang magiging naratibo nila. Dahil wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo, ang sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Una-una gusto ko malaman yung kalagayan daw ng Pangulo kasi ang dami na naman, kaliwat kanan, hindi ko naintindihan. Bakit ba may mga tao na gano'n ang mag-isip na ito si ganito, mangyayari ito sa kanya. Ano ba kayo, mga Nostradamus ba kayo? At alam niyo ba yung talagang kalagayan ng isang tao? Oo. Bakit kayo naglalabas ngayon ng mga ganyan? Yung social media, ma'am, sobrang Ang dami, na. ma'am. Ano po ang real score? Kumusta ngayon ang ating Kumusta? Okay. Pangulo? Alam mo, hindi sila si Nostradamus, mga buitre lang sila. Buitre. So, Hindi kasi ganito yan, Ma'am Doris, no? Siyempre, pag SOCMED, alam naman natin kung sa mga nanggagaling ito. Ito yung mga tipong obstructionist, destabilizers. Alam mo naman na parang ayaw na gumaganda ang gobyerno. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Kahit anong gawin ng Pangulo, kahit anong gawin ng administrasyon ngayon, sa mata nila dapat masira. So kahit na yung kalusugan ng Pangulo, gagawa sila ng chismis. Kaya nga sabi ko, 'di ba? Buti na lang meron tayong ito, mga katulad nyo sa mainstream media na talagang binabatikos itong mga klase na mga fake news na ito. Hayaan na lang po kasi natin, 'di ba? Magtrabaho ang Pangulo. Yung mga naninira sa Pangulo, hangga't hindi po yan nanggagaling mismo sa Pangulo o sa doktor, 'di ba? Huwag po kayo maniwala. Yan po ay tahi-tahing mga kwento para masira lamang po ang Pangulo. At para ma-discredit din po yung mga kaisipan po natin, naisipin natin ba't ganyan ang Pangulo hindi na healthy. Huwag po kayo mag-isip ng ganyan dahil patuloy po ang Pangulo sa pagtatrabaho. Meron pa nga naglalabas na mga medical report daw ng Pangulo. Hindi po ba mga peke naman? Naku, hindi pa rin talaga sila nadala. Ang dami nang nadimanda dyan. Sige po, ganito po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayon. Inaanyayahan ko po kayo na ipunin nyo lahat, yung mga nagpe-fake news na yan, ibigay po sa amin dahil yan po ay talagang pakakasuhan po natin. Alright. Pero dapat ba nating i-expect na darami pa yan ngayon habang papalapit na papalapit, partner? Yung tinatawag natin na impeachment? Siguro po hanggat hindi po natin nakikita na nagtatrabaho yung ibang mga public servants natin na supposed to be nagtatrabaho at habang nagtatrabaho yung Pangulo natin para sa ating mga kababayan, ganyan po ang magiging naratibo nila. Dahil wala silang maipakitang trabaho ng kanilang iniidolo, ang sisiraan na lamang nila ay ang Pangulo natin. Ayaw nilang nakikita nilang nagtatrabaho ang Pangulo. Yan po mga tambay. Ano po bang trabaho ng mag-aapat na taon na po? Ano kayang trabaho ang ibinigay po na magandang trabaho sa Pilipinas, sa ating bansa? Yung kanyang amo. Meron po ba? Yung corruption nga hanggang ngayon Yung corruption nga hanggang ngayon, hindi po matumbok kung sino po ulo. Kung sino po ang malalaking ulong isda, malalaking ulo ng buhaya. Hindi po ba? Anong trabaho po ba? Kung totoo po nagtatrabaho ang kanyang amo,
Bakit po negative? Negative po ang mga survey. Kung totoong nagtatrabaho po ang kanyang amo, bakit po ganito ang ating bansa? Kahit wala pa pong giyera, wala pang giyera sa Middle East, hindi po umunlad ang ating bansa. Bagsak ang ekonomiya, wala pang giyera, di lalo pa ngayon nagkagiyera dahil panay ang trabaho ng Pangulo. At napakaraming issue po ng Pangulo, mga kabayan, dahil sa sobrang pagtatrabaho. Nagkaroon ng issue sa Bangko Sentral, ang gold. Nagkaroon po na issue sa pinasok po nila na makakatulong daw po sa ekonomiya. Ang Maharlika Investment Fund, nasaan na yan? Nagkaroon ng issue sa PhilHealth, billion-billion. Nagkaroon ng issue sa PDIC, GSIS, SSS, pati sa Lotto. Hindi po, lalong-lalo po sa budget, sa GAA. At grabe pong iskandal na issue sa flood control. At napakarami pang ahensya ng gobyerno na siya po ang commander-in-chief na may issue rin po ng korupsyon. Dahil po sa sobrang pagtatrabaho ng Pangulo. At ipunin daw po ng ipunin ang nagpapakalat ng fake news at tinitiyak po nila nakakasuhan, mga kababayan. Dahil ang Pangulo ay nagtatrabaho at lalong-lalo po ang nagpapakalat po sa kalusugan ng Pangulo. Ang kalusugan ng Pangulo ay hindi pwedeng banggitin at hindi pwedeng ipakalat na ang Pangulo ay may sakit at may karamdaman. Fake news yan. Ang Pangulo po ay maayos hanggat hindi raw po nanggagaling sa mga doktor. Ang tanong, may pinalabas na po ba sila na galing po sa doktor? Ibinalita na po ba nila? Pinahayag man lang? Galing sa mga doktor ang kalusugan at mga findings nung pong na-ospital ang Pangulo? Meron po ba? Wala yatang natatandaan si Kamanong, mga kababayan. Hindi po yata ibinabalita nila. Lalong-lalo po yata ng tagapagsinungaling. At isa pa, hindi po mawala ang issue ng Vice President dahil daw po hindi nagtatrabaho. Meron daw pong hindi nagtatrabaho. Hiyang-hiya naman po tayo. Sa sobrang kahirapan po ng ating bansa, yung proyekto po ng Vice President ay napapakinabangan po kahit po ginigipit ang kanyang pondo. Gipit na gipit ang kanyang pondo ng pamahalaan ngayon, lalong-lalo po ng House of Representatives. Hindi po ba? Hindi nga po naka 1 billion ang kanyang pondo. 700 plus to 900 million. Pero yung kanyang mga proyekto na hindi binabanggit ng tagapagsinungaling ng palasyo, yung tinatrabaho ng Vice President, na limitado lang ang kanyang kapangyarihan, pero may nagagawa sa bayan. Katulad po ng libreng sakay, gamit na gamit po ngayon ang kanyang libreng sakay program. Meron pong Luzon, Visaya, Mindanao. Libreng pamasahe, napakamahal ng gasolina at krudo. At napakahirap po ngayon sumakay dahil marami po ngayong hindi na bumibiyahe sa mahal ng krudo at gasolina. Pero ang Office of the Vice President, tuloy-tuloy po ang kanyang programa na libreng sakay program. At ang kanyang mga programang nakakatulong lalong-lalo po sa mga magnegosyo kaday. At marami pang programa na nakakatulong lalong-lalo na sa mga kababayan natin kung naharap sa mga sakuna. Hindi po ba? Kaya lang hindi po babanggitin niya ng tagapagsinungaling di umano ang programa ng Vice President dahil kasiraan po nila yon. Hindi po ba? At hiyang-hiya naman po tayo sa tagapagsinungaling di umano ng Malacanang. Di hamak na mas malaki pa ang pondo ng PCO kisa po sa Office of the Vice President. Ang budget po ng PCO ay hindi po bababa sa 2 bilyon
Hindi po bababa sa 2 bilyon ngayong pong 2026. Hiyang-hiya naman po tayo. Ano po ang programa ng PCO na direktang nakakatulong sa taong bayan? Maliban po dito po sa sinasabing fake news at puro po batikos sa mga Duterte di umano. 2 billion mahigit ang pondo. Direktang nakakatulong po ba yan sa taong bayan? O yung budget ng Vice President na wala pang 1 billion, Luzon, Visaya, Mindanao, Pilipino nakikinabang. Sa PCO, may pakinabang ba ang taong bayan sa PCO? Auntie Claire, ano ang programa at kapakipakinabang na direkta sa tao ang budget ng PCO? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi bababa sa 2 bilyon. Magsalita na magsalita. Kasama ang mainstream media na pinupuri pa ang ABS-CBN na merong issue rin sa kanilang prangkisa. Kaya napasara, mga kababayan. At may issue rin na tumatanggap di umano ang karamihang mainstream media sa mali-maleta. Nagtatanong lang si Kamanong, ano po ang makukuha nating magandang balita sa mga tao na yan? Di umano. Hindi po ba? At mag-ipon daw po ng fake news at kakasuhan. Hindi po ba dapat unahing kasuhan? Sa dami po ng fake news na pinalalabas yata ni Auntie Claire, biruin mo, sabihin mo, hindi nagtatrabaho ang Vice President. Walang programa ang Vice President, hindi nagtatrabaho. Tuloy-tuloy nga ang kanyang programa. Hindi po ba fake news yun? Hindi ba kauna-una nagpapakalat ng fake news? Yung tagapagsinungaling di umano ng Malacanang na hindi nagtatrabaho? Hindi nagtatrabaho. Pero diretso sa taong bayan ang pagtulong at paggawa. Hindi po ba? Samantalang ang PCO, mga kababayan, sa hirap ng buhay na binigay ng napakasipag na kanyang Pangulo. Ubod ng sipag, trabaho ng trabaho, kaya nga tayo'y baon sa utang, sa kahirapan, dahil sa sobrang sipag ng kanyang Pangulo. Ang ating bansa'y lugmok sa kahirapan, samantalang ang mga magnanakaw na politiko'y nagsisiyaman. Di umano, pati yata ang mga sekretaris at mga yusek, di umano'y nagsisiyaman din. Hindi kaya, yusek? Yan po mga kababayan, mag-ipon daw po kayo ng mag-ipon ng fake news at ibigay daw po sa kanila at nang maparusahan, lalong-lalo po sa kalusugan ni Bongit na tinatawag na bangag ng kanyang ate. Mga kababayan, dahil wala pong fake news at puro katotohanan lang sila, kaya nga ganito ang ating bansa. Dahil sila po'y puro katotohanan at walang kasinungalingan. Kaya nga ganito ang ating bansa. Hirap ang mga Pilipino. Hindi po ba? Grabe. Unbelievable. Maraming salamat po mga kabayan. Sana gusto po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa ating mga subscribers. At sa patuloy po nagsusubscribe. At syempre po sa ating mga kababayan nagko-comment, like, share, and subscribe. Tuloy-tuloy lang po. Thank you po sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershio ng Canada, Kingston ng Hong Kong, Jake Yahut ng California, USA, Gina Ray ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman at Ate Isa ng Cagayan, Jem Aris ng United Arab Emirates, ako si Pilam, Ani Jo, Gay at Shena, Tatay Nick ng Canada, Balance Vision TV, Jesus Valdepena at Mila Yee. Maraming salamat po sa inyo mga kabayan at ingat-ingat po kayo, lalo-lalo po sa inyong pumapagawa. At syempre po, God bless po sa inyong lahat. Muli po, ingat-ingat po tayo at konting tiis lang po. Bye-bye!